Narciso Olalo predicted Cebu flooding and landslide 1 month before it happened. God's message through Narciso Olalo. May 15, 2024 at ang flooding at landslide nangyari June and July 2024. Ang tanong, bakit nalalaman ni Narciso Olalo ang mga pangyayari? Hindi ba Diyos lang ang nakakaalam? Hindi lang naman ito nangyari sa Cebu. Nangyayari ang mga baha sa iba't ibang lugar tulad sa Sultan Kudarat at ibang bansa, China, US, Europe and almost all parts in the world kasi itong lahat sinusulat ni Narciso Olalo as a heads up for God's second coming. Pakinggan ang mensahe ng Diyos at paliwanag sa mensahe. Liberalization, kasamang boses ng Diyos. Ayan, siguro naman, nadali na mahinawaan ito. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo yung may post ako niyan, ha? May post ako niyan, hindi lang sa salita lang to, may post ako niyan. Bago pa lumabas ang ISIS, ha? Bago pa lumabas ang ISIS. Kailan lumabas ang ISIS noon? Bago to lumabas ang ISIS, 3 months pa bago lumabas, meron mensahe ng Diyos, nagsulat siya sa Tairi. Ang sinulat niya yun, I is. Nasa mensahe yan, sinulat yan, hindi ko alam kung anong taon yun na ano ko. Basta bago mag-ano ng ISIS. So hindi ko alam ng ISIS pa yun. Tapos may mga follow-up pa yun, yung mensahe doon ng mga Mauti, meron din doon. Ito, hindi ito walang kaibahan ito. Nasa Iri sinulat. Lumabas yung ISIS, so nangyari ang ISIS. Ngayon, itong liberalization. So, bukod sa isinulat niya, isinabi pa talaga. Dire, inulit ang 3 beses siguro inulit. O 2 beses. Ngayon, kung babasahin ko ito, makikita niyo to sa sa hanapin niyo sa dictionary, baka wala to. O sa Google, baka wala ito. Sino naghanap sa Google? Nakita niyo to sa Google, Miss Kay? Wala. Oo. Alam niyo kung saan ito makikita? Alam niyo? Ha? Alam niyo saan makikita? Nakita na niyo to eh. Ang ibig sabihin ng Diyos dito, liberalization. Ang panahon ngayon, ang makikita ninyo, puro na tubig sa paligid. Para ng mga ilog. Kapanahunan ng mga tubig o ilog. Ito yung ibig sabihin ng Diyos dito. Na nakikita na rin natin na baha doon, baha dito, kung saan kabilaan na ang baha. So, ito ay umpisa pa lang ng sinasabi niya na ang mga dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. So, marang ilong na siya. Kasi binabaha na. Ang dating tubig dagat na hindi umakyat sa lupa, ngayon naakyat na. So magsama-sama na ang tubig dagat, ilog. Kasi babahain na ang mga lugar. So kung isipin mo, parang buong mundo, parang na tayong ilog. Di ba? Landslide doon, landslide dito. Yun na sila, nasa Bisayan lahat. Yun yung sinasabi niya na, kung matandaan niyo yung sinabi niya, na higupin, ipapahigop niya ang tubig dagat at dali sa ipapawid at ibuhos sa lupa. So ito yung sinasabi niya dito na liberalization. Na panahon na para gugunawin na niya ang mundo sa pamagitan ng tubig. Yun yung unang mensahe na sinasabi ko sa noon nang umiiyak ako. Nang sabi ko, Panginoon, akala ko ba hindi mo na ulitin ang kapanahonan ng Noah? Yun yung umiiyak ako.
Yun yung kapanahon sa Bagyong Yolanda. Yun yung mensahe na yun. Na nagsumigaw ako. Napatawarin mo sila. Ako. Ibig sabihin ng Diyos doon, kailangan tayo maglinis na bago pa siya maghukom. Pagbalik para maghukom sa buhay at sa patay. Nagpunik-punik na yan, yung sinasabi niya. The words of God of sigang kami. Kasi gusto pa rin ng Diyos na maligtas sa tao. Pero nasa tao na kung gusto man niya maligtas o hindi. Kaya sa inyo na yan. Sa lahat, sana magbasa kayo sa mga mensahe ng Diyos. Napakamalinaw ang lahat na sinasabi ni Brother Nars. Kaya nga ito ang nangyayari sa Cebu, tingnan nyo. Sa lahat na nanonood sa video na ito, sana magbasa kayo, tulbukan lahat na nasa mensahe ng Diyos tungkol sa reverization.